Samantala, patuloy pong pagsasayo sa mga nasirang gusali at mga ikangay tourist spot sa Tacloban. Nananalig ang mga residente roon na muling sisiglang turismo at ang ekonomiya sa kanilang lungsod. At doon nakatutok live ngayon si Julius Segovia. Julius. Mike, ang hotel na ito dito sa Tacloban ay tabing dagat. Kaya naman isa ito sa talagang pinakahinagupit ng Bagyong Yolanda. Mahigit 2 linggo na nga ang nakakaraan. Dahil nga sa pagragasa ng storm surge, halos wala nang natira sa mga struktura dito. Kaya naman talagang hamon sa lokal na pamahalaan kung paano nilang hihikayati ng mga negosyante na muling mamuhunan dito sa lungsod. Dinarayo ng mga turista ang Santo Niño Shrine na kilala ring Romualdez Museum sa Tacloban City. Makikita rito ang koleksyon ng souvenir items mula sa iba't ibang bansa ni dating First Lady at ngayon Congresswoman Imelda Marcos. Pero matapos sa gupitin ng Bagyong Yolanda, ganito na ang itsura ng gusali. Maputik, basang mga gamit at mga basag na salamin. Patuloy ngayon ang pagsasaayos ng museo. Target na mabuksan ito sa Disyembre. Para meron naman kaming income. Parang yun na lang ang pinakatulong nila dito sa museum namin. Ang hotel na ito, sinira rin ng storm surge pero tuloy na ang operasyon. Pawang foreign at local volunteers daw ang kanilang customer ngayon. Pero tanong nila, paano na lang kapag natapos na ang trabaho ng mga dayuhan sa lugar? We are looking forward na talagang hihina because alam natin they are here to help. But eventually, we will be starting on our own. Talagang maapektuhan yung ekonomiya dito sa Tacloban kasi everybody is connected to each other. Ayon sa Tacloban City Government, mahigit 50% ng kita ng lungsod mula raw sa mga negosyo. Hamon daw sa kanila, paano hihikayatin ng mga mamumuhunang muling mag-invest sa syudad. Kaya naman hinihiling nila sa Bureau of Internal Revenue o BIR na mabigyan sila ng tax holiday. Bukod pa sa alok na moratorium sa pagbabayad ng mga negosyante ng real property tax. Ang mga dayuhan na nasa Tacloban, handa naman bumalik sa lugar para maging turista. You know, when the power gets turned back on and it turns back into a city again, oh yeah, I'd love to come back. The people are all friendly and yes, he's very nice, yeah. Masakit yung nangyari dito and we miss this place talaga. Siguro naman yung Leteños, malalakas yung loob at we still believe na unlad pa rin yung Leyte, babalik pa rin yung Tacloban, dating Tacloban. Ang mga tauhan ng MMDA, tulong-tulong namang itinayo ang estatwa ni Carlos Romulo sa tanyag na tourist destination na Leyte Landing, kasama si General Douglas MacArthur. Natumbang statwa ng abuti ng storm surge. Sinikap din nilang itayo ang ilan pang statwa sa boundary ng Palo at Tacloban. Kayang bumangon ng mga Pilipino, kayang bumangon ng mga taga Leyte kahit dumaan ng napakalakas na Bagyong Yolanda. Samantala, Mike, ang mga tauhan naman ng MMDA na nagsagawa ng clearing operations dito sa lungsod ng may 3 linggo ay balik Maynila na sa Lunes sa ilalim daw sila sa debriefing. Yan muna ang latest mula pa rin sa Tacloban. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.